Magandang hapon sa inyong lahat. At medyo special ang araw na to dahil pupunta tayo ng La Union. Medyo matagal-tagal na rin po kasi magmula nung huli tayong nag-rides. Kaya naman set ulit kami ni OBR ng rides. At isa sa hindi pa namin napupuntahan nga ay yung La Union. Actually napuntahan na po namin yung La Union. Ang kaso lang, last time na pinuntahan namin yon ay nag-commute kami. Siyempre iba yung experience kapag ka nakasakay sa motor or ni-rides natin kaysa sa nakasakay tayo sa pang-transportasyon at saka nakaupo lang tayo, diba? So may pagkakaiba naman talaga yung experience sa ride at saka sa pagko-commute. Kasi magkaibang vibes talaga yan kapag nakasakay tayo sa motor kaysa sa nakasakay tayo sa pampublikong sasakyan. Tulad na lang ngayon dahil last time kinummute namin, ngayon tatry naman namin i-rides gamit motor para makita namin yung tanawin tsaka ma-experience namin kung ano yung masisilayan namin kapag ni-ride siya gamit yung motor. Buti na lang kasama natin si kaibigang Google Maps na magtuturo sa atin ng daan. Wait lang, tignan ko lang kung nakaset sa motor ha. Ayun, nakaset naman pala sa motor. Yung OBR ko yung nagset kanina eh. Kasi kung sinet nyo yan sa 4 wheels, minsan iba yung ituturong direksyon yan, minsan sa expressway. Iba yung ruta ng ano eh, 2 wheels tsaka 4 wheels. Tandaan nyo yan. Kaya iseset nyo sa 2 wheels. Pucha! NANI? Pipilex to gagi. Yung medyo kakaiba pa ngayon sa rides natin ay may gamit na tayo ng intercom. Iyon, nakabili tayo last time ng intercom. Actually super budget meal lang to ha. Nabili ko siya ng 2K, almost 2K. So binili ko yung intercom specifically para magkarinigan kami ni OBR at hindi para sa sound, sa music. Pero meron ding features yung intercom natin na pwede ka makapag-music. Kagaya ngayon, naka-music siya. Kaya naman, hindi muna kami nagkakarinigan. Kapag pinindot ko na yung setting sa mag-usap na kami, yun, magkakarinigan na kami. Kasi may mic, tapos may headphones yung intercom eh. Complete set na siya. Tapos sinetap ko. Siguro gawa ko ng video kung paano ko siya sinetap dito sa helmet na malinis tignan. Bali, solo ride lang tayo ngayon with OBR. Kumbaga wala tayong kasamang ibang motor. Nag-backout yung iba. Biyernes kasi tayo umalis. So kung Sabado tayo umalis, baka may makasama na iba. Alanganin talaga kasi pag Biyernes eh. Ito yung pinagmamalaki namin sa Arayat, itong lubak na to. Ayun o, pagkatapos ng arko oh. Ayan, ito kasi yung bungad ng Arayat eh. Ayun, pag pumasok tayo dyan, magalang na. Ang ganda ng bungad no, lubak agad. Woo! Sarap mag-rides. Grabe, nakakamiss. 4 hours and 22 minutes pa, malayo-layo pa. By the way, nandito tayo sa crossing ng Magalang. Ayan, ito, alam na alam nyo tong lugar na to. Sa mga gustong sundin yung dinadaanan natin, ayan, galing po tayo ng Arayat, Pampanga. At ito po yung mga madadaanan nyo. So ayan yung munisipyo po nila oh. Ito yung Plaza Magalang. Tapos dala din po natin yung drone natin na first time natin magagamit. Actually maganda yung drone sa mga bundok-bundok eh no. Pero dahil L yung pupuntahan natin, magagamit natin siya para sa seaside view. Tignan na lang natin kung ano yung magiging shot natin dun. Alright, nandito na tayo sa Magalang Concepcion Road. Medyo maganda-ganda ng kalsada dito at medyo tuloy-tuloy na yung daloy ng trapiko. Pasadahan lang natin. Yun, may nakikita na tayong arko. At tayo ay lalabas na ng Pampanga. Woo! Thank you. At tayo ay papasok na ng Tarlac. Woo! Sarap! Ngayon ko lang ulit na-experience yung mga ganitong mahabang diretsong kalsada eh. Sa mga long ride lang. Pag city ride kasi, tsaka pag kabisado mo na yung lugar, halos araw-araw mo dinadaanan, di ka na nag-enjoy sa kalsada eh. Pero pag bago sa'yo yung nakikita mo, hindi pamilyar, tapos ang ganda pa ng kalsada, ang sarap daanan. Iba yung feeling. Ang sarap oh, sunset. Yung kabilang tulay hindi pa gawa oh. Taas ng baterya natin oh, 14.4.
Pina-recharge kasi natin last time nung na-lowbat. By the way, 3 hours 55 minutes, halos 4 hours na lang. Ang dami ko nang nadaldal no? Pero ang layo pa natin guys. Balikan ko ulit kayo maya maya. Alright, lungsod ng Tarlac. Dito na tayo sa lungsod ng Tarlac. Paunti-unti lumuluwag na yung kalsadang dinadaanan natin. Medyo smooth na yung transaction. Medyo smooth na yung takbo ng motor natin. Kagandaan dito sa Click 160, hindi siya stress kahit na umaabot ng 100 yung takbo natin. Di tulad sa Click 150 ko at 125 noon. Anong SM to? Anong SM yan? Tarlac. So Friday kasi ngayon guys. Tapos ayan, maggagabi na. So rush hour nga talaga. Mag alas 6 na, or exactly 5:58 at 3 hours 22 minutes pa. Ngayong konti pahinga lang tayo dahil medyo mabigat na sa ulo yung helmet ko dahil may kasamang GoPro. Ang lakas ng impact ng GoPro sa bigat ng helmet Ang epekto na medyo nilalabanan ng helmet natin yung ulo natin. Pag ganitong gabi, ito yung pinaka mahina ako mahina ako mag-drive sa gabi dahil yung mata ko ay hindi na 20/20. Nakasalamin na tayo actually Dito kami sa 7-Eleven. Anong lugar natin to? Tarlac. Corona. Ayun, Corona Tarlac. Dinner lang kami. Bumili na lang kami ng ng mga lunch ng 7-Eleven. So yan, meron tayong giniling. Meron tayong bangus. Let's go. Biyahe ulit tayo, 2 hours and 55 minutes. Kakain lang namin sa 7-Eleven. Naka-intercom pa rin kami ngayon. Dinig niya ako. Dinig mo ako? Alright, diba? Nagkakarinigan kami guys. Date guys, meron na lang tayong 2 hours at 18 minutes bago makarating sa La Union. Mahaba-haba pa to. Hindi ko na na-videohan yung mga, ito, may landmark. Yung ibang landmark di ko na na-videohan pero ito yung SM City. SM ano to? SM? Rosales, Pangasinan. So nandito na tayo sa Pangasinan. Lala ng traffic dito Doon kasi sa may unahan, di ulit nakakuha na ng video. May isang 10-wheeler truck na nasiraan yata. So ngayon, saktong nasa tulay. Ayan yung volume ng mga sasakyan, puro truck pa naman Di ba delikado to? Kasi nakastuck sila sa tulay, which is may limit lang, di ba? So yun guys, lumagpas na naman tayo. Kakalagpas lang SM Urdaneta. Pangasinan pa rin yun, di ba? Alright, nandito na tayo sa intersection. Yung pa-left is papunta ng Manawag. Yung pa-right ay Binalonan. Ay yung diretso. Tapos yung tugtugan namin ngayon is Antukin by Rico Blanco, para hindi kami antukin. Alright. Ilang oras na lang ba? Di ako naka-premium kaya may ads pa yung mga tugtugin namin may singit-singit na mga commercial. 1 hour 44 minutes, mabilis na lang yan. Maluwag naman yung kalsada, kaya smooth yung transaction. Woo! Alright. Ayos din tong intercom namin dahil turn left. Dahil na-connect na yung pati yung boses ng maps is na-connect sa kanya. Kung kaya naman halibawang di ba nagsasalita? Ay pucha. Nani? Tipilex to gagi. Mali gagi. Tipilex tayo tinuro gagi. Murit yata ini. Dito tayo. Tipilex tayo tinuro. Tayo tinuro sa Tipilex. Store naman yung natin ba't tinuro tayo sa Tipilex? Lagay ko di lang tayo yung ganyan. Ayun buti. Ayan, may Manila Tipilex pa dito. Buti hindi tayo tinuturo. So dito napapansin ko marami ng mga naka-reflectorize. Kaya buti na lang tayo naka-reflectorizer. May nabili tayo last time. Ngayon ko lang to nagamit So importante ito para sa safety natin, para visible tayo sa kalsada. Pia mani popcorn. Huy! 1 hour and 21 minutes na lang, malapit-lapit na tayo guys. Update ako mamaya.
Pero mamayang 1 hour na lang yung remaining. Pahinga kami. Medyo sumasakit na ulit yung bato ko tsaka likod eh. Alright, alright. Nandito tayo sa tulay. O, turn left daw mamaya. Hindi, confirm ko mamaya. Wait lang, maps. Ito yung arko ng, anong arko to? Uy, La Union. Nandito na tayo. La Union na tayo. Turn left daw eh. Ewan ko kung expressway tayo tuturo nito. Co-confirm ko lang. Similar eta dito pag dumiretso. 1 hour 18 minutes. Pero pahinga kami pag nakakita ng 7-Eleven. So nandito na kami sa may bandang, uy, ang daming lubak dito ah. Hop 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 hop. Magisingit kami. Ayan, bandang Kabayanan na to. Tapos sa may circle. So landmark ulit yun. Pakita ko sa inyo. Uy, mga pula yung tricycle dito oh. Jollibee, McDo, KFC, magkakasunod sila. 7-Eleven, soy. So ikot tayo guys, ikot. Rotonda. Right, right. 53 kilometers MacArthur Highway. Ayos, kahit di na tayo gumamit ng headset, na connect na sa intercom yung ano. Kahit may music, papatong lang yung boses ni ano, Gmaps. By the way, yung tugtugan namin ngayon, Rico Blanco. Nasa ano na kami? Nasa kisap mata na kami. Nasimulan ng antukin kanina eh. May kanta ba siyang gising? May mga pulis dito. Che-check up siguro. Checkpoint. Ay, mga palabas. Diretso ulit. Diretsong kalsada. Ayun, may naispatan tayong 7-Eleven. 7-Eleven muna kami guys. 1 hour and 9 minutes na lang naman. Kaya pa? Ay. Ano 7-Eleven to? So nandito kami ulit sa 7-Eleven Rosario. Merienda. Break time ulit. Vitamin. And merienda lang para may energy. Tapos mamaya gura ulit. 1 hour pa yung biyahe namin. So yun. Kaya pa. Kaya pa. So yun, ilang oras lang? 1 hour 9 minutes. Kaya pa. Yun. Siguro last stop over na natin to, no? 1 hour na lang eh. Dire-diretso na. Alright, biyahe ulit tayo. Dahil lang. Open ko Bluetooth. Let's G, may energy na ulit kami. Pagka ganyan malala yung biyahe, importante talaga mag-set kayo ng stopover. Every 2 hours, every 1 hour. Basta kayo bahala. Pag feeling nyo, nanghihina na kayo. Kami actually sa 5 hours na biyahe, 3 stopover. 3 ba? Nakadalawang stopover lang kami. Para ano lang, para magising lang. Lalo na ngayon, kung gabi kayo bumabiyahe, medyo nakakaantok. Kaya yan, sasagad na namin tong 1 hour. Doon na kami sa destination namin. Daig mo pa ang isang kisap mata. Agoo. Hindi, Agoo yan. Nasa Agoo na pala tayo. Agoo. Oy, rider! MacArthur Highway, 23 kilometers. Alright. Right tayo dito sa San Fernando Bypass Road. Siguro parang shortcut. So 12 minutes na lang, nandun na tayo. Huy! Lapit na guys. 4 kilometers. Ayun na, ito yung plot Sam. Alright. I know, Port San. Port San. Yan, yun pala yun. Ito na tayo. Ayun yung 7-Eleven. Pwede 7-Eleven oh. Selfie mo na lang. Alright, nandito na tayo guys. Hindi pala tayo dumaan ng bypass. Hindi tayo maliligaw. Ayan. Tara, hanapin na natin ako mo. Pasok ko na ba? May available pang room, boss? Ay, sarado na. Dito ka. May available pa, boss, na accommodation? Park muna sa dyan, tapos reception na lang po. Okay. Sige, thank you. So yun
guys, kinabukasan na ngayon, Sabado na. Ito na yung ano namin, hotel room. So, napunta kami dito sa may malapit sa may 7-Eleven, which is sa yun. Yun mismo, yun yung 7-Eleven na yan. Doon sa may papasok dyan, 7-Eleven na siya. So, ang lapit namin na yun, no? Dadaan ka dito, tapos yung gate. Ayun, ito yung gate namin. Papasok ka dito. Yung motor, nandun siya banda. Di buksan ito eh. Ayun, nandun banda yung motor natin, nakasilong. So, ayun. Tapos, yung room namin, hindi na kami namili ng mahal. So, ito, 2K lang namin siya na rent. So, medyo may mga hindi pa tapos. May kulang na amenities, kulang ng TV, kulang na rep. Pero, okay, goods na. Meron naman siyang aircon. Tapos, maganda naman yung view. So ngayon, nagising kami mga alas 9 na. Pero goods lang naman kasi bukas is, meron pa kaming another day, which is Sunday. Kaya masusulit namin yung buong araw. Ngayon, pahinga lang kasi kagabi. Biyahe, medyo nakakapagod. Pero ngayon, after ng breakfast is magbe-beach pa rin naman kami. Titignan namin yung dagat. Tapos, lunch na rin anywhere. So yun guys, nakabihis na kami. So ito yung forma ko. Yung forma ng kasama ko. So, it's magto-12 na. Actually, 12 na yata. So, punta lang kami sa dagat. Tapos, lunch na rin kami. Maya-maya. So, silipin lang namin. Dala ko rin pala yung drone para if ever, makapag-shoot tayo sa dagat. Kung maganda yung view. Tapos, maya-maya after punta sa dagat, try namin mag-lunch. Hanap kami ng magandang lunch. Tapos, pagbaba namin, pagkita ko na rin sa inyo yung accommodation namin. So, yan. Tara. Let's go! Ayun, tapos sa labas, ito yung itsura niya. May painting doon. Tapos parang mayroong balcony doon sa taas. Eh, no? Doon banda. So, ito yung hagdan. So yan, yung parking natin na yun. Ayan yung motor natin. Nakasilong naman siya, may sarili parking. Tapos nandun tayo sa, ayun, sa 3rd floor doon. Ayun, safe naman yung motor natin. Check ko lang ulit, nakalock. Ayun, nakalock naman siya. Ayan, safe na safe, di ba? Ang luwag-luwag. So tapos dito, paglabas natin, ayun yung 7-Eleven, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung iconic. Tapos dito, diretso. Ayan, padagat na yan. So, ayan ang lapit lang ng accommodation natin. Ito sa dagat. Tatanaw na natin agad, oh. Ganda. Right, come on. Ayan, kapag pupunta kayo dito sa may dagat, paniguraduhin nyo naka-sunblock kayo, may sombrero, kasi mainit pa rin kahit tabi ng dagat. Ayan, may kainan na rin pala dito banda. Tapos may tsinelas na rin. Ako bumili lang ako sa 7-Eleven. So yan yung view natin dito, oh. Surfing. May mga surfboards na sok-sok sa buhangin. Diba? Ganda. Alright. Wow. Sarap. Buhangin. Maganda naman yung texture. Hindi siya maputi. May halong pagka-dark. Grayish, brownish. Parang ganun. Pero hindi siya all white. Lakas ng alon na may mga naliligo, may mga nagsisurf. Diba? Yung alon, saktong-sakto lang sa mga surfer. Pero palagay ko may ilalakas pa yan. Punta tayo dyan sa medyo tabi. Sarap ng alon. Yung panahon, kahit may araw, hindi ko pa ramdam yung init, hindi pa kasi kami masyadong nagtatagal. Pero lang eh. Mainit ba? Mainit ba? Nainitan ka na? Hindi masyado, no? Parang hindi naman masyadong mainit, no? Di ba? Sakto lang. Palagay ko may ilalakas pa yung alon na yun, di ba? Yung banda may mga gubat, mga puno, I mean. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa People and Brew sa may malapit lang din sa 7-Eleven. So, yun yung 7-Eleven. Tapos, yun yung dating pinag-stayan natin. Tapos, ito yung mga menu nila dito, kompleto. Appetizer.
After 10 minutes, dumating na yung order namin na ito watermelon, yung sa kanya na siyan green apple shake. Ayan, lasang-lasa mo talaga. So yun na po yung mga orders namin. Ito, salmon head sinigang. Tapos sisig. So try natin yung sisig nila dito. May itlog, may sili. Tapos isang fried, tsaka isang plain rice. O yan, kain muna tayo. So yun guys, napagpalipat na tayo ng GoPro. Muntik pang mawalan ng signal, medyo pinabahan ako ng konti. Pero successful naman. Nakikita naman yung mga ibang view na hinahanap ko. Magti-3 na ba? Oh, so 3 PM na. Punta lang kami doon sa coffee shop ni Maris. Maris Racal ba yan? Ayun, yung ex nung pinapakinggan namin kagabi. Di ba? Na si Rico Blanco. Nakarami kami ng kanta niya. Ngayon, pupuntahan namin yung coffee shop ni Maris. Ayan, yung mga ibang view na hindi ko pa napapakita sa inyo. Ayan, no? Maraming mga entrance dito eh. Ayan, dyan tayo galing kagabi, no? 3K eh. O, diba? Dito sa kabila, mga kainan naman. Halos. So, LU Inasal. Ayan, no? So, marami namang kainan dito. Kung sakali, hindi ka naman mawawalan. Or di naman kayo mahirap maghanap. Marami din coffee shop talaga. Tapos yung kakaiba sa mga motor nila dito, kulay pula sila. Ayan o. Oo, ang cool. Parang kotse yung style niya. Kotse yung fake. Dito. Okay. Oktoberfest, September 29, November 3, 2024. So ito yung ni Maris, ay Port San Juan. Paggabi makulay yan, yung hagdan. Ayun, open open. Ay, ito ba yon? Ito, ayun Maris, ganda Paggabi makulay. Corner. Corner. Okay. Sige po. Thank you. Dito sa loob, may mga dito. Galing. Kasi mamaya sa sunset, tama sunset? Sunset viewing kami. So, tapos na kasi. Sakas lang ulit. So, tayo ulit. Beach life. So, punta tayo ng beach. Ang oras ngayon, 5:30 na. 5:30. Shit. Ganda pa. Bukas matitigo tayo. Dami na ng tao, guys. O, diba? Daming tao, guys. Already 5:30. Ganyan karaming tao dito, Marami-rami. Oo. Hanap tayo spot. Ganda magpalipad dito niya ng drone. Palipad tayo ng drone. Try ko magpalipad ng drone para makita nyo kung gaano karaming tao yung nandito, guys. Ayan, ang dami. Hi! It's Janelle's point of view. And hindi namin naabutan yung sunset kasi dami naming eksena kanina. Hindi namin naabutan yung sunset kasi dami naming eksena kanina. Nagkape pa kami. Nag-siesta pa kami. Ang ending, wala ng araw. It's already gone. So yan, labas ulit kami. So eto na yung labas. Medyo traffic. Hanap kami ng dinner namin, guys. Dahil mag-alas 8 na rin. Alas 8 na rin, kaya magdi-dinner na. So dito sana kami, guys, sa LU Inasal. Kasi sobrang dami ng tao. May parang duyan dito, tapos may signage. Ayan LU. Ikaw. Ang ganda. Ako din. Sige. Picturean ko lang siya, guys.
Ayan. Ganun Ah. 1, 2. Ganda, ganda. Isa pa. 1, 2. Meron din parang banda dito guys. Ayan o. Resto bar. Lumilipat ata sila. Nangangaroling. Kala ko naman nandun lang sa ano. Pansang 7-Eleven. Oo. Habang gumagabi, mas dumadami yung tao eh. Chicken. Ayun, chicken steak. Sige, mukha na doon. Sige. Alright. It's 10:15 na at papunta kami ngayon ng Flotsam. So dapat dun kami sa concert ng Imago. Ang kaso lang, medyo naalanganin kami. Yung plan B namin is punta kami ng Flotsam Jetsam. So pakita ko sa inyo mamaya yung ambience dun. But now, eto yung pinuntahan natin kanina na coffee shop ni Maris Racal. Kanina parang wala siyang buhay, hindi siya pansinin. Pero ngayon, ayun o. Ang daming ilaw. Ayan, may Port San Juan. Ayan, dun sa right side ng Port San Juan, yun yung coffee shop niya. Ayan o, diba? Makulay lang yung mga steps eh. Dito muna kami habang hinihintay yung ano namin, binarbecue dun sa labas. So abang-abang lang kami. Last time kasi na pumunta kami doon sa Flotsam, mahaba-haba yung pila. Mahaba siya na mabilis, pero yun, dahil sobrang haba yung pila, medyo matagal din bago kami nakapasok. Dahil yung system doon is kapag may lumabas, doon magpapapasok. So nililimit nila yung tao or parang binabalance nila yung lumalabas-pasok para hindi masyadong crowded dun sa loob. So yun guys, yung tusok namin kanina naluto na, tapos naubos na namin kinain. Ngayon medyo kulang pa. Nagpaluto ka ng hotdog, dalawa. Nagpaluto ulit siya ng dalawang hotdog, tapos bumili kami ng fresh shake dito. So last time na nag-elyo kami, kumain din kami dito, tumusok rin, tsaka bumili ng shake. So fresh shake naman yun nandito. May pakwan, may mangga, may banana. Ayan, iba't iba. May mga ano talaga dito, stall or tindahan na hindi nagbago. Pero ayun, mostly siyempre dahil mabenta, hindi nila inalis or hindi sila nagbabago ng diskarte. Palagay mo marami nagbago from last time. So dumating na yung shake namin, yung hotdog na lang. Ubus na namin yung shake at saka hotdog. Balik ulit tayo sa Flotsam Jetsam, malayo-layo. Parang nakikita ko na yung pila dito. Alright, nandito na tayo sa Flotsam guys. So yun yung ano, palatandaan na nandiyan na tayo. Ayan yung signage na yan, parang 5 Flotsam Jetsam. So ito yung exit nila. Ayan, tapos yung pila mag-uumpisa. So hindi siya pasok agad. Walang pila dyan. Ano yan? Walang pila. Goods. Pasok agad, no? Walang pila. So siguro may peak season lang talaga na sobrang haba. Kasi kami nun mga 20 minutes bago nakapasok eh. So ayan, pasok tayo. Sa loob guys, wala nang pwesto. Standing. At sobrang init sa loob, parang sauna. Daming tao guys. Pero masaya na yun. Ayun yung mga party. Ayun mga nagsasayawan. Daming tao. Grabe. Daming tao. Alright, party sila kasama yung DJ. May
tables and chairs. Pero mostly nakatayo dahil wala nang pwesto. So ito yung isa sa pinakasikat na puntahan dito. Bini guys, Bini. 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 So yan, dito na tayo sa Bear Station. Dito mo order, medyo mahaba lang pila. So meron silang line. Okay, sige. Hi! Kumusta yung experience? Thought you'd always be mine. Alright. Check. So, ngayon is Sunday. Ngayon yung huling araw namin ngayon, guys. Dahil, mamaya, uwi na kami at mag-check out dito sa hotel. So, at alas 2 or alauna yung check out namin. Kaya naman 12, ready na kami. At ngayon ay alas 9 pa lang. So, meron pa kaming 3 to 4 hours para ma-enjoy yung beach. So, pupuntahan namin yung beach. Tapos, mag-shoot ulit kami ng mga aerial shots. Aerial na scenery, pati yung kay yung ano niya, yung Paan Curtis daw. At kung makikita nyo, ito yung view ulit namin ngayon, ang 7-Eleven, which is Dats. Tapos ayan yung mga bar dyan, yung mga silong, ayan, anything. Tapos yung mga dumadaan dito, ayan o, papunta lahat dyan sa beach. Ayan, diretso sila papunta doon. So yun, pakita ko na lang sa inyo yung ganap natin mamaya. Ayun muna, bye-bye. Yun guys, good morning. Labas ulit kami. So nandiyan pa rin si Pindot natin. Standby lang, walang kasama. And outfit check. Hey! Isa akin, tapon pa rin. Hey! Sombrero ko pang babae eh. So yun guys, medyo sakto-sakto pa lang yung tao. Hindi pa masyadong marami. Ayun o. Diba? May mga nagsiserve, may swim na, merong sumasabay lang sa agos, everywhere and anything. Sige. So, shot lang tayo ng drone. Dala natin yung drone guys. Kuha na natin si Jack ng marimar niya.
Naliligo na kami ng mga approximately 20 to 30 minutes. So dito lang kami sa bandang side na yan, which is swim area, kasi banda doon puro mga nagsusurf. Ang mahirap kasi is kapag matamaan ka ng mga surfboard, medyo masakit din yan. Tsaka di biro kapag natama ka niyan, lalo na kung sa ulo pa. Tapos may mga namimitik din, mga pipicture ayan, sa mga naka-surfboard. Tapos meron mga foreigner din dito. So yun, balik ulit kami dito sa namin, sa accommodation. So hugas lang kami ng paa. Yung kasama ko yan naghugas ng paa. Andito pa rin si Pindot. Excited na, so maya maya magagamit ulit natin siya sa pauwi natin. Bakbaka na naman. So far walang naging sa kanya problema. Wala nagisira sa braking system, sa makina, hindi nag-overheat, sobrang smooth. So hindi tayo binigo ni Pindot ngayong pagpunta. So sana ganun din pagbalik, walang maging aberya at maging smooth transaction lang ulit. Hindi rin siya naging marumi, medyo konti lang naman, mga talsik-talsik, dahil wala naman tayo masyadong basang kalsadang dinaanan. So kahit paano medyo presentable pa, so kahit di na natin linisan bago umuwi. Yo, check. So it's 12:30 na, pa-check out na kami. So alas na kami, nakapagligpit na kami ng mga gamit namin, guys. Yung mga shot natin sa aerial, in-upload ko sa Facebook, kung gusto niyo makita, check nyo na lang doon. Pero syempre edit ko pa rin yung motovlog natin na i-upload natin sa YouTube, so abangan nyo na lang yan. Alright, all goods na kami. So ngayon biyahe ulit tayo. Pero magla-lunch muna bago kami dumiretso magbiyahe. Sige. Diyan ko lang intercom, nabuhay na ba? Alright, all goods. So yun, nabiyahe pala natin 181 kilometers. Reset ulit tayo. Yeah, thank you. Thank you. Thank you po. Alright, labas na tayo, guys. So si kuya yung sa atin, nag-entertain nung pumasok tayo or nag-inquire dahil gabi nun. U-turn tayo dito pero wag sa pedestrian dahil lunch lang tayo sa bye bye, lunch lang tayo dito sa LU Inasal. So sana wala masyadong, tapos na sila kasi alauna na rin. Sana kami naman hanap lang kami parking. May parking ba dito? Sige, pay parking na lang tayo. Dito. 4 wheels only. Magkano kuya? Pag per oras? 30. Okay, sige. So ito yung mga menu nila dito, guys. May sa buko pandan, may sa Check. So dito kami sa LU Inasal, waiting sa order. So last time dito rin kami kumain. So yung vibes nito parang rin, Mang Inasal. Tapos yung kagandahan dito, may shake din sila. So for refreshment, kumpleto na. I'm so hungry. So yun, 1 PM na rin, kaya medyo gutom na kami. Buti na lang may only rice sila na option sa parang inasal din. So yun, kaya na kami, nandito na yung order namin. Yung shake na lang yan, so fast forward na lang natin. So yun guys, labas na tayo ng parking. At tayo ililisan na sa La Union. So yan, LU Inasal, bye bye. Turtle Beach, bye bye. Elio Coffee Tea, bye bye. Yung accommodation namin dito, diretso, bye bye. Tsaka sa 7-Eleven also, bye bye. Paalam ulit, Elio. So halos 5 oras ulit yung biyahe natin. Hindi ko na ito i-document. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin dito sa La Union. Sa mga susunod na vlog natin, mga iba't ibang lugar pa yung mga pupuntahan natin. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. LU La Union. Bye bye.